Nadine Lustre Epaldao, tinawag na Laos, user ng taga-suporta ni Duterte, kung ano-anong masasakit at malilisyosong salita ang ibinabato ngayon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Nadine Lustre. Ito'y matapos mag-post ang award-winning actress sa social media ng isang placard na may nakasulat na "Collect them all". Ang nasabing cardboard ay hawak ng isang tao na pinaniniwala ang kuha mula sa The Hague, the Netherlands, kung saan dinala si former President Duterte matapos maaresto sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court, ICC. Makikita sa ibaba ng placard ang mga apelidong Duterte, Netanyahu at Putin. May nakalagay na check sa tapat ng pangalan ni Digong. Ang iba pang tinutukoy sa placard ay sina Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, at si Vladimir Putin, President ng Russia. Wala namang inilagay na caption si Nadine sa nirepost niyang placard pero marami ang naniniwala na aprob sa aktres ang ginawang pag-aresto kay Duterte at ang ginagawang paglilitis sa mga nagawa nitong crimes against humanity. Kasunod nito, kaliwat ka ng batikos ang natanggap ni Nadine mula sa supporters ng pamilya Duterte. Tinawag siyang bobo, laos, papansin, user, at marami pang iba. Maraming nagsabi na ginagamit lang daw niya si Duterte para muling mapansin at umingay ang kanyang pangalan. Mag-artista na lang daw siya at huwag nang makisawsaw sa politika. May nabasa pa kami na nagsabing nagsisisi raw sila na siya ang kinampihan noong maghiwalay sila ni James Reid. Masyado raw kasi siyang papampam at mahilig makialam sa politics. Matatanda ang isa si Nadine sa mga kilalang celebrities na lantarang sumuporta kay former Vice President Leni Robredo nang tumakbo itong Pangulo noong taong 2022. Last Friday, March 14, isinagawa na ang initial o pre-trial hearing para sa pagkumpirma ng identity ni Duterte pati na ang paglalahad ng mga kasong isinampa laban sa kanya ng ICC. Sa ngayon ay wala pang tugon si Nadine Lustre sa mga pambabash sa kanya ng mga netizens or supporter ni dating Pangulong Duterte. Kamailan din ay nabash din si Kim Chiu at Vong Navarro dahil sa sinabi nito sa It's Showtime na deserve na nagkataon naman sa pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte kung kaya't binigyan ng kahulugan ng mga taga-suporta ni FPRRD na siya ang pinapatungkulan ni Kim at Vong sa mga sinasabi nilang deserve. Siguro leksyon na rin ito sa mga artistang nakikisawsaw sa politika at bumabatiko sa dating Pangulo. Payo ng ibang netizens na mag-isip muna bago sumali o sumawsaw dahil siguradong dudumugin sila ng mga nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.